At ito pong utak ang nagpapatakbo sa buong katawan. Hindi po itong hindi itong mata. Hindi itong mga katawan. Itong paa, sumusunod lang po yan sa dikta ng isip. At kung si Kristo ang head mo, sunod-sunuran ka. Kaya makikita po natin, ang ebidensyang ang taong yan ay kay Kristo, sunod-sunuran po siya kasi ang head niya, ang mind niya, sabi nga ng Philippians chapter 2, verse 5, magkaroon kayo ng kaisipang katulad ni Kristo. Kaya may mga hindi sumusunod kasi hindi po si Lord ang head nila. Baka sila ang head, hindi si Lord. Kasi kung si Lord ang head nila, sunod-sunuran sila sa head. Amen? So sabi rito, at sino naman si Kristo kung siya ang ulo mo, sabi sa Tagalog, sapagkat ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Tayo po ang katawan ni Kristo. Katawan ka ba? Hello, baka ikaw ang head. Kasi kung si Kristo ang head mo, sumusunod ka kay Kristo. Amen? Oh. Kasi ang nasa ulo po ang intelligence ng tao. Amen? Ang body. Okay, si Kristo po ang head, ang intelligence na nagpapatakbo sa iglesia. Siya po ang nag-uutos sa gagawin mo. Tayo po ay body. At sa body po, hindi po isang bahagi lang yan. Kasama sa body itong mata, itong ilong, itong bibig. Meron kang balikat. At lahat po itong bahagi, nagtatrabaho po. Mayroon po silang ginagampanan. Ano ang gampanin ng balikat? Kasi baka ikaw ay balikat sa iglesia. Ano ang trabaho ng balikat? Magpasan. Anong trabaho ng kamay? Ito ang marami. Kasi itong kamay na ito yung bumibili ng astringent ba? Alam niyo ba yung astringent? Tapos may bulak-bulak. Tapos may salamin. Ito yung bumibili kamay. Kasama yung paa. Inutusan ito. So may kanya-kanya po itong trabaho. Ano ka sa iglesia? Pastor, ako'y puwit. Anong trabaho ng puwit? Ikaw ba yon? Sino dito ang puwit? Itas ka ang kamay. Pero may trabaho rin ang puwit. Umupo. Kung wala kayong puwit ngayon, hindi kayo uupo dyan. Pero ang puwit ginagamit lang dito sa church. Okay. So lahat po ito may trabaho. Ngayon, sa isang normal na tao, halimbawa, nasugatan ang kamay mo, dito sa kaliwa, nasugatan ka sa paa, anong ginagawa ng kanan? Kukuha ito ng alcohol, or yung mga pula? Ginagamot. Hindi pwedeng pabayaan niya yun. Kasi bahagi po yun. Pag nabulok yun, madadamay itong braso. Kasi pag na-infection yung paa, kasama siyang patay. So kaya kailangan tulungan ng kanan yung mayroong injury. At sa body po, gano'n, nagtutulungan kasi may madadamay po. Nakuha niyo ba? Sa normal pong tao, sa isang taong matino, tinutulungan niya yung mga bahagi na mayroong problema. Nakuha niyo ba? Pero sa mga abnormal, ay alam niyo na, pag abnormal ang tao, sa halip na vitamins, ang inumin niya, Marlboro.
O kaya Hinebra. Kasi wala siya sa tamang isip. Amen. Lason ang inilalagay niya sa katawan kasi wala siya sa tamang pag-iisip. Yung shabu. At alam niyo ba, mayroon na ba kayo nakitang abnormal na nagsisimba? Meron na? Yung abnormal, yung luko-luko, yung... Kasi may dito araw-araw may dumadaan dyan sa karsada. Basta lalakad, walang direksyon. O dyan dumadaan araw-araw dyan. So wala pong direksyon ang abnormal. Wala pong direksyon yan. Basta, sige lang. Pero, meron pa po isang kamag-anak si Jackie na dyan sa Salapingaw. Demon possessed. In-invite yung mga pastor, nag-crusada rin yata doon, in-invite yung mga pastor. Pagdating ng mga pastor, pinagbabato. So, bakit pinagbabato? Abnormal kasi. Kasi kung normal ang utak ng taong yun, we welcome niya yung pastor, mga pastor. Kasi mga pastor yun Pinagbabato. Mabuti na lang awa ng Diyos, sabi ni Jackie. Puntahan natin, pastor. Kasi dalaga pa ito noon. Binuntahan namin. Mabuti na lang yung demon possessed, kalmado. Pinag-pray ko, gumaling. So, makikita niyo po, pagka normal ang tao, maganda ang kanyang ginagawa. So, yung mga abnormal, may mga taong, may mga kaibigan ako sa Makati, may blade na hawak. Yung braso niya, hello. Kasi, adik. So, ang adik, hindi po yan normal. Hinihiwa ang braso. Pati tiyan, hinihiwa niya. Nasa tama bang ang isip yan? So kaya pagka wala sa tamang pag-iisip ang tao, kung ano-anong perwisyo, mismo ang katawan niya, pati ka mag-anak, inaaway. Kasi wala po sila sa katinuan. Kaya tayo dito, tinuturuan tayong maging matino para maganda ang takbo ng ating kaisipan. Amen? Okay. Tingnan niyo po ang mga normal na tao. Ang iniisip niyan, yung kaligtasan niya at kaligtasan ng pamilya niya. Pero mga siraulo, wala namang pakialam yan bahala. Hindi niya alam. Para sa sarili niya, hindi niya magawa na maligtas. Kasi abnormal. Pero tayo mga kapatid, hindi ganun. Tayo'y normal. Dinala tayo ng Panginoon sa tamang salita na kung tayo'y laging susunod, meron pong gantimpala lagi yan. Sumunod lang. Amen? Okay. So, gusto ko pong puntahan po natin yung dito po sa we would see Jesus. 8-8. Sabi po ng prophet, and now, ito pong ating naririnig, hindi po ito para manakit tayo. Kasi nung linggo narinig nyo, ang ating panahon, sabi ng propeta, ito yung panahon na napakahirap kalaban si Satanas. Ito yung panahon na kailangan ang matinding pagsaway. Hindi na po biro ngayon si Satanas. Kaya kung ikaw ay palaro-laro, paglalaroan ka ni Satanas, kawawa ka. Magiging walang direksyon ang buhay mo. Pag pinaglaruan ka ni Satanas at wala kang panlaban, bakit? Hindi mo alam ang gagawin mo. So kaya nga tayo nagtuturo kasi napakahirap pong kalaban ngayon ang demonyo.
Amen. Ngayon, kung palaro-laro ka, ulitin ko, kawawa ka. Lagi kang ilalampaso ni Satanas. Sabi po ng we would see Jesus. And now we believe, ayan, that Christianity is convincing. Ano raw ang Christianity? Bakit convincing? Kasi yung testimonyo mo maganda. Pag maganda ang testimonyo mo, magiging maaakit mo ang tao. Amen, no? Ito hindi naman po sa no. Alam niyo ba na sa lahat ng mensahe, ito pong pinakamahirap na mensahe natin? Na dito, mahirap po magkumbinsi ng tao. Biro mo, ang daming hindi pwede. Hindi dito pwede yung nakapantalo na babae. At marami pong bagsak dyan. Mayroon nga dinala si Brother Fernando rito. Nung ituro ko ang pananamit, kasi meron din siyang alam niyo aswete? Aswete, alam niyo ba? Yung pinapahay dito? Ano yun? Pampapula dito? Aswete yun, di ba? Ano yun? Oh. Hindi kaya. So marami ang bumibitaw kasi sa langit po, wala pong make-up. Sa langit, walang maikli ang buhok. Sa langit, walang eyebrow. Sa langit, walang nakapantalo na babae. Sa langit, walang nakapaldang lalaki. At pag iyan ang naririnig ng tao, bagsak. So, mabibilang mo lang sa daliri ang makukumbinsi mo. At sino yung nakukumbinsi? Kapag ka ang pangangaral mo, nakikita sa buhay mo, maakay mo sila. Pero paano mo maakay ang tao na hindi naman makita sa iyo ang buhay Kristiyano? Nasabi rito, Christianity is convincing. And then we come not representing any certain denomination. Sino? But representing all of them and the way of. Sabi niya, we believe that Christ is the head of. So ang pinakikilala po natin dito kasi si Lord. At si Lord kasi, hindi mo siya makikita doon sa unang coming niya na personal siyang bumaba. Yung mukha niya, may balbas. Si Christ ngayon, nasa tao dito. At bawat isa sa atin, nagre-representa yan. Para ano? Para akayin ang tao. Iyan po ang trabaho natin sa lupa ngayon. Mag-akay at ako po ay natutuwa dahil nung tayo ay mangaral sa Tumbor, sa iba-ibang Bible study, inaano ni Brother Fernando o ni Brother Gerald sa FB. So salamat sa Diyos, marami na po ngayong Bible study sa iba't ibang kapatiran natin sa third coming. So, kailangan encourager ka. Na-i-encourage mo ang tao. Kasi, sabi ko nga sa inyo, yung bawat Kristiyano, may trabaho po yan kay Lord. Akala ba natin? Di ba sister, nag-apply ka sa CSI? Nung tinanggap ka ba sa CSI? Maupo lang? Trabaho. Nung tinanggap siya, okay, nag-apply. Lahat ng requirements na ibigay. Tinanggap. Para umupo? Nagtrabahador siya ng CSI. Ganon tayo dito. Trabahador tayo ni Lord. At tayo rin, sabi ng propeta, tayo ngayon ang buhay na Biblia na binabasa ng tao. Nakikita ng tao kung anong kilos mo, kung anong ginagawa mo. Hindi po yan lingid sa taong nakakakita sa iyo. Paano mo yan itatago? Amen. So sabi rito, which He has purchased. O sino yung tinubos? With His own blood. Sino yung tinubos tayo?
Napakalaki po ng ibinayad para tayo maligtas. Buhay ni Lord. O ngayon, magkano ang buhay ni Lord? Hindi po natin mababayaran kasi kung tayo mismo is 10,000 world, how much more si Lord? At yung buhay niya ang ibinigay niya para tayo maligtas. So anong klaseng utang na loob natin to kay Lord? Napakalaki. Na itong ginagawa natin, sabi nga ni Pablo, ay napakarami niya nang nagawa. Pero sabi niya, parang kakapiraso pa lang. Pero sa Biblia, si Pablo po ang pinakamaraming nagawa. Pero sa kanyang pakiramdam, napakaliit. Bakit? Kasi kumpara doon sa kamatayan ni Lord, iniligtas siya. Napakaliit na kabayaran ni Pablo yun. At tayo hindi po natin mababayaran yung ginawa ni Lord. So ang tanging magagawa lang natin dito, gawin mo ang pinaka-the best mo. Yung the best mong magagawa para kay Lord, baka sakaling nakatanaw ka ng utang na loob sa dahil 10,000 words yan tayo kukuha ng pambayad dahil sa kaligtasan natin. Amen? Pero libreng ibinibigay ni Lord ang buhay na walang hanggan. Maglingkod ka lang sa Kanya ng tama. Amen? Sabi niya, which He has purchased with His own blood. And by one Spirit, we are all baptized into one body. Ano po sabi? Ang body, maraming membro. Pero sabi niya, lahat ng kabilang sa body ay we are all baptized into one body. Nang ano? By one Spirit. So kung ano ang Espiritu nyo, the same Spirit meron ako. At iyan po ang delikado. Kaya hindi mo pwedeng, kumbaga, mangyayari lang po ang kagatan sa abnormal. Dahil ang abnormal, kinakagat na yung braso niya. Kung abnormal. Nakakita ka na, Brother Badong, ng abnormal? Makukuha ang bato. Minsan, yung dumi niya, kakainin niya. Bupukpukin ang mukha. Sinong kamag-anak niya doon na nag-aalaga sa kanya, susuntukin niya, sipain niya. Kasi abnormal nga eh. At dito sa body, kapag ganoon tayo, kasamahan mo, kaaway mo, abnormalidad po yan. Dahil sabi rito, isang espiritu lang tayo. Yung espiritu nyo, yun din ang espiritu ko. Kaya, anong dapat? Kasi si Lord po yung espiritu. Kaya pala tayo tinuturuan ng pagmamahal. Pagmamahal sa kapatid. Naalala ko po yung sabi sa akin ni Faith, merong debate sa school. Anong pagdedebatihan? Yung dapat ba i-abort ang sanggol kasi nabuntis. Kasi maraming babae, ina-abort. Kasi nahihiya sila. Sabi ko, sa Bible, bawal pumatay. Paano mo i-abort yan? At sabi ng Galatians 5:14, ang buong kautusan ay nauuwi sa isang kautusan lang. Ibigin mo ang iyong kapwa, katulad ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Paano ka papatay? Abortion is kriminalidad. Pag nag-abort ka ng sanggol, isa kang mamamatay tao. Amen? So, at ang espiritu natin mga kapatid, iyan ang nagbibigay buhay sa atin. Iyan po yung eternal life natin. Ang Holy Ghost na galing sa Diyos. So ngayon, kung may Holy Ghost sa bawat isa, at nagsasalita ka ng laban sa Kanya, kay Lord mo yan ginagawa. Kasi nagkakagatan na eh. Kinakagat mo na yung may Holy Ghost. At
Okay, ito, ayan, alam ni Brother Fidel. Yung isang taong nagsalita sa akin ng, ba't ka nagpapalayas dito ng demonyo? Ikaw ang demonyo. Ayun, ilang taon na sa wheelchair, hindi na nakarecover. Kasi blasphemy po yan na yung kinaroroonan ng Holy Ghost, magsasalita ka ng laban. Amen? Ilan na yung, hindi ko na mabilang. Ilan na ang namatay. Alam nyo yun eh. Dahil nagsalita sa akin ng laban. Patay. Kasi yung espiritu nga sa akin, nagsasalita ka na hindi tama. Yan po ang delikado. Sabi niya, but we are baptized in one body, Christ, by the Holy Spirit. One Lord, one faith, and one baptism. Sabi ko rito. Yeah. 1 Corinthians 12:12. Sabi po ni Pablo. For the body is one. Okay. So, bagamat maraming bahagi ang katawan, may braso, may lahat, may paa, lahat. Pero sabi niya, ang body ay isa lang yan. So tayo po, we are the body. Isa lang pala tayo. So paano tayo magkagatan dito? Pag nagkagatan tayo dito, mga abnormal po tayo. Yung galit, may galit ka sa kapatid, isa lang pala tayo. Pero may galit ka. Sa abnormal po yan. Dahil sabi niya, for us the body is one and hath many members. Ayun. Isa lang ito. May braso, may paa. Hindi po yan hiwalay. Sa isang katawan, yung paa kasama ng katawan. Yung tuhod, yung binti, hita, likod, balikat, braso, magkakasama sa isang katawan. Kaya sinabi ni Pablo, iisa lang yan. Yung sakit dito, mararamdaman din yan. Naalala niyo yung kwento ko? Na mga maisip. Ano yung maisip? Si bibig, si mata, si tenga, si braso, si paa. Nagwelga. Sabi ng mata, napupuyat ako. Kaano nung ginagawa. Pagkatapos, pag-araw ng sweldo, ang nakikinabang si tiyan. Si kamay din, pagod na ako katatrabaho. Pagkatapos, ang busog si tiyan. Si paa, ako rin naglabasan ng mga litid ko. Kalalakad. Pagkatapos, ang busog si tiyan. So, nagwelga si paa, nagwelga si kamay, nagwelga si mata, lahat. Nagwelga. So, si mata, tulog na lang ng tulog. Si bibig, ayaw na rin kumain. Kasi napupunta daw sa tiyan. Si paa, ayaw na lumangkad. So, ngayon, 2 linggong pahinga. Ano nangyari? Yung mata, ganyan na. Yung tenga, nabibingi-bingi na. Yung mga tuhod, namayat. Yung mga braso, namayat. Singipin, ganyan-ganyan na. Nanghina. Lahat ng hina. Bakit? Kasi ang hindi nila naisip na malaki ang trabaho ng tiyan. Yung tiyan ang gumigiling ng pagkain para i-distribute ang sustansya sa mata, sa tenga, sa braso, sa pa. Itong tiyan ang nagtatrabaho para lumusog. Pero dahil maisip, lahat sila damay. So sa isang church ng mga maisip, paano uunlad ang isang church? Mga maisip. Pero kung nagtutulungan, ay, ang daling umunlad. Kung normal. Hello, kung normal Kasi pag normal, yung braso, kamay, pinapahiran na astringent, tapos aswete,
Di ba? Nililinis. Nagdadamit ng maayos. Kasi normal siya. So makikita po natin, one body tayo. Tulong-tulong dapat dito. So also is Christ. 13. For by one Spirit are we all baptized into one body. Iisa lang po ang Espiritong taglay natin. Hindi iba-iba. Ang Espiritu ni Leia iba. No. Sa human spirit, pwede. Pero ang Holy Ghost, iisa po yan. At kung taglay nating lahat ito, magkakapatid po tayo na dapat nagtutulungan. Amen. For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be bond or free, and have been all made to drink into one Spirit. Malaya ka man o alipin, pare-pareho po ang Espiritu natin. Holy Ghost. Iisa lang po yan. Kaya nga hindi po dapat naglalaban-laban. Kasi delikado po yung Holy Ghost. Nagsasalita ka ng laban. Delikado ka dyan. Marami na pong namatay na nagsalita sa akin ng kontra. Patay talaga. Alam yun. Kasi yung Holy Ghost sa akin, hindi ka naman nagsalita sa akin, sa Holy Ghost. Amen. Now, sabi po sa what is the Holy Ghost? Taas mo. Yan. Now watch. See what Paul said, how you get in Christ. Paano nakakapasok ang tao kay Kristo? How you're going to be known as a circumcision. Sa kanila po sa Old Testament, magmula kay Abraham, ang sign ng pagiging alagad o pinili is circumcision, tuli. Pero tapos na po yun. Ang circumcision ngayon sa puso. They give a sign. Listen to this now. Sabi niya, for us the body is one, and as many members. Members of that one body. So lahat po tayo bahagi ng isang katawan lang. Isa lang po tayo. At sabi niya kanina, kahit ikaw ay malaya o alipin, Hudyo ka man o hintil, kung dahil kay Kristo, kasama natin yan, kapatid. Sabi niya, once the body is one and has many members, members of that one body, being many, are one body. Marami tayo, pero iisa lang tayo. So also is Christ. Not divided. Ano raw tayo? Paano yan kung kanya-kanya? Iba-ibang isipan natin. Dapat, isang kaisipan tayo, nagtutulong-tulungan. Kasi isa lang tayo. Parang, tingnan niyo po sa isang normal na tahanan. Kapag po mayroong harmony, unity ang tahanan, o halimbawa, yung anak, yung tatay, siyempre, hindi naman sa lahat ng panahon, laging nasa trabaho yan. May araw na, magre-retire yan. Tama? Ngayon, kung ang mga anak ay united sa magulang, yung trabaho ng tatay na siya yung, tawag doon? Yung bumubuhay, may tawag yan eh. Breadwinner. Siyempre, nagretiro na. Yung anak naman ngayon. Ngayon, halimbawa, nagretiro si tatay. May anak siyang 5. Yung isa, engineer. Yung isa, doktor. Yung isa, abogado. Yung isa, general. Yung isa,
Ano pa? Lahat sila sumasahod. Abay, hayahay yung tatay. Pensyonado. At masaya yung tahanan. Bakit? Meron silang unity. Paano hindi sasaya yan? Yung mga anak nakikiisa sa pasanin. At gano'n sa church, kung lahat tayo nagpapasan ng kanya-kanyang pasanin, ay ba yung dali pong umunlad? Hello? Pero kung kanya-kanyang kaisipan, paano unlad? Kung ang tahanan kanya-kanya, mayroong adik, may lasinggero, kung ano-ano, anong klaseng tahanan kaya yan? Nako nyo? Pero kung ang tahanan may pagkakaisa at matitino, swerte ng magulang yan. Pero mo 5 anak, puro profesional. Hello? Brother Badong. Si Jessa, magiging professional yan. Hayahay ka na dyan. Ha? Okay, so nakikita niyo ba sa isang iglesia, maging sa tahanan, pag mayroong pagkakaisa. Kasi isang, halimbawa, Flores. Ano apelido ni Jessa? Ha? Monteclar? Flores din. Bahagi kasi ng pamilya. Pag si Jesus nagloko, damay si Badong. Kaya nga dito, pag meron ditong membro na may ginagawa na nakikita ng tao, nadadamay po ang pastor. O akala ko ba niya dumadalo sa buong naging kay labalan niya na, membro ni labalan niya na, nakita nyo, damay si labalan. So kaya nga mga kapatid, hindi po ito madali. Kasi iisa tayo. Flores, pag nagloko si Jessa, ang aanoy ng tao, si Badong. Kasi anak niya yun. Amen? Sabi po rito. For us, the body is one and has many members, and all members of that one body, being many, are one body. Many. Pero isa lang tayo. Okay? So also is Christ, not divided. Okay. By one church, how many reading behind me? By one handshake? By one water? No. Then somebody's wrong. By one Spirit, that's Holy Spirit. By one Spirit are we all baptized into one body. Isang Holy Ghost lang po ang nagbaptize sa atin. Kaya dapat hindi tayo nagkukontrahan. Dapat pagmamahalan. Amen. What is the Holy Ghost? The body of Christ is one spirit. Ilang espiritu daw? Yung body? Tayo po lahat, body. Ilang espiritu? Isa lang. So ang espiritu nyo at ako, isang espiritu lang po yan. Where every member from Pentecost to this time drinks of the same new wine. Same revelation. The same Holy Ghost. Anong layunin? Bringing forth the same results. So, kaya nga agagi, may tinatawag po sa first branch, second branch, third branch. First bride, second bride, third bride. So kung ano sila noon, pwedeng mangyari ngayon. Kasi yung espiritong taglay nila, the same spirit na meron tayo ngayon. Kaya hindi pwedeng hindi magkaroon din ng magandang bunga ang pagkakaroon natin ng Holy Ghost. Dahil nangyari na po ito doon sa panahon nila. Sabi po ng prophet, bringing forth the same results. How do we do it? By one Spirit. It's God's open door. Ano yung Holy Ghost?
open door. Ha? The Holy Spirit, what is it? It's God's open door. It's a sign. Yun nasa atin. It's a seal. It's a comforter. So, ang Holy Ghost po, comforter. Ano, comforter lang ni Pastor? Lahat po tayo. Ibig sabihin, pag mayroong problema, sino man sa atin, ang Holy Ghost na nag-comfort sa akin, siya rin magiging comforter nyo. Kasi isa lang po yan. Amen? Ano pa? It's an advocate. It's an assurance. Grabe pala ang Holy Ghost, ano? It's rest. It's peace. It's goodness. It's healing. It's life. So, wala na pong hahanapin pag ang Holy Ghost nandiyan sa iyo. Amen. Sabi ko nga sa inyo, napakabuti po. Alam niyo nung kanina, naiyak ako sa prayer habang nagpipray ako. Kasi grabing kabutihan ni Lord. Ulitin ko lang po itong kwentong ito. Kasi noong nakaraang mga linggo, hindi ko lang, kasi ako ayaw ko magsalita. Hawakan mo lang itong balikat ko, itong kaliwa. Ay, hindi ko maitaas. Yun po ang totoo. Nakaraan. Ilang linggo akong nagtiis. Pero nagpipray ako kung ano ang gawin ni Lord na kasagutan. Kasi ang prayer po, mga kapatid, walang prayer na hindi sasagutin ni Lord. Lahat po yan. Kaya lang, hindi sa gusto mong oras. Merong tamang oras si Lord kung kailan ka sasagutin. Pero nagtiis ako. May pupuntahan akong lugar, tiis. At ang ginagawa ko para, kasi konting lamig lang, sasakit. So, gumawa ko ng, may pinagugupit ako doon na tuwalya. Inilagay ko dyan sa loob para hindi malamigan. Pero, nagpipray ako. Hanggang sa napanood ko sa YouTube, yung exercise. Nawala. So, yun ang paraan ni Lord sa panahon na yun. Kasi ang Panginoon, naggagamot siya sa iba-ibang klaseng paraan niya. Ang mahalaga, sinagot ni Lord yung prayer mo. Iyon po yung, kung ano yung nagpagaling sa akin, iyon din ang nagpapagaling sa inyo. Hello, sino bang Diyos ang nagpapagaling sa atin? Iisa lang naman yan. Sabi rito, it's healing. It's life. It's God's open door to all these things. It's God's open door to Christ, which has God proved that He raised up Jesus from the dead. And those that are dead in Christ will God bring with Him at the resurrection. So makikita niyo po ang Panginoon. Kaya kanina, hindi ko mapigilan talagang kasi paano hindi ka maiiyak? Sabi ko, Lord, noong araw, masalimuot ang buhay ko. Minsan hindi ako kumakain. Pero ngayon kako, hindi ko na yan nararanasan. Paano hindi ka yan maiiyak kay Lord? Na yung mga hindi mo nararanasan noon, ipinaparanas ni Lord. Bakit? Kasi ang Diyos mabuti. Amen. Hindi po masama ang Diyos. Kaya mapalad ang isang taong lumalapit sa Diyos. Pero paano kung lumalayo ka sa Diyos? May araw, mamalayan mo, wala ka ng malay. Dahil lumalayo ka sa Diyos. Ang lapitan po natin, si Lord lang. Dahil siya yung Savior natin. Wala pong ibang tagapagligtas. Hindi po dalawa ang tagapagligtas, iisa lang yan. At yung tagapagligtas natin, yun ang nagliligtas sa bawat isa. Amen? Kaya sabi rito, grieve not the Holy Spirit. Huwag niyong pighatiin, huwag niyong bigyan ng kalungkutan.
Paano nalulungkot ang Holy Ghost? Kapag nagsasalita ka ng kontra sa kapatid, may mga sinasabi ka, naririnig po yun ng Holy Ghost. At doon siya nalulungkot na mayroong nagsasalita sa kanya. Kasi hindi naman yung tao ang pinagsasalitan mo. Holy Ghost. Kinakalaban mo ang Holy Ghost. Doon sa pagbibitaw mo ng salita sa taong mayroong Holy Ghost. Amen. May kamag-anak na si Jackie. Ang sama ng mga sinabi sa akin, patay. O, kayong mga alam nyo. Bakit? Kasi hindi akong pinagsasalita niya. Ang Holy Ghost na nasa akin. Ilan na ba ang namatay? Marami na. So kaya nga tayo dito, dapat may harmony. Nagsasama ng may pagmamahalan. Kasi yung Holy Ghost, kung meron kayo, yun din ang Holy Ghost ko. She was the Father. Ito. Yan. And when you are planted into His death, kahapon po ito nangyari sa baptism, burial and resurrection, planted in Christ, and receive His Holy Spirit light in you. So yung nakatanim lang kay Kristo ang tatanggap ng Holy Ghost. Okay. Everything that you've got need of all the way through the journey is in you right then, for you become the seed. Oh. Paano ka magkukulang? Sabi ng prophet, nung tanggapin mo ang Holy Ghost, lahat ng pangangailangan mo habang naglalakbay ka sa daigdig na ito, nandyan. O paano ka magkukulang? Sabi nga ni Lord, Matthew 28:20, narito ako'y kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Bukod sa material, hindi ko kayo iiwanan. Hindi ko kayo pababayaan. Iyan po si Lord. At kaya nga, bakit maraming lumalayo? Amen? Sabi niya, all the way through the journey is in you right then. Bakit? For you become the seed. Pag nandyan na sa iyo ang Holy Ghost, ang dahilan pala niyan, isa kang binhi. Yung bago sa tumbor, may binhi siguro ito. Kasi kung walang binhi mga ito, wala ito rito. Sabi niya, God in His Word. Now, what does a tree have to do? Halimbawa, inihalin tulad naman niya sa isang puno. Kung makikita niyo po, dito may tanim ako dyan na dati, yung talong dyan, 14 yata yan. Pero may naiwan, 5 yata. Or 6. So 6 lang siguro yung 5 na nabuhay. Sa loob ng 12 na puno. So hindi po lahat nabuhay. At inihalin tulad tayo sa puno ng Panginoon. Amen, sabi niya. Ano ang ginagawa? What does a tree have to do? When you plant it, the only thing you have to do is water it. So, kaya dinidilig ko yan. Kaya lang, may mga talong na kahit anong dilig mo, talagang patay. So, may mga halaman na kahit anong dilig mo dyan, hindi talaga yan mabubuhay. Mabuti na lang, wala dito, no? Kahit anong dilig ko. Di ba? Buhay na buhay. Amen? Sabi niya, and then it's got to drink. So ang puno, pag dinilig mo yan at iniinom naman ng puno, yung pagdidilig mo, mabubuhay siya.
but it's got to drink. It's got to drink more than its portion. Damihan mo ang dilig. And as it drinks, it pushes out. Habang ito ay dinidilig mo, naglalabasan ng mga sanga. O, katulad po nitong itong talong. Noong Sunday, dahil hindi po yan nagbubunga talaga na, sabi, anong klaseng talong ito? Ang laki-laki. Walang bunga, may bulaklak naman. Sabi ko, bubunutin ko na itong mga talong na ito. Bukas. Doon ko nakita na may buhay talaga. Kahit ang halaman, may buhay. Narinig siguro ako, nabubunutin ko sila. Nagbunga. Uy, may buhay. Di ba may buhay? Kasi plano ko, bunutin na. Narinig siguro ako, bubunutin na tayo ni Pastor. Magbunga tayo. At ganyan din si Lord, pag hindi ka nagbubunga, bunutin ka. Ngayon, maaaring dumadalo ka, pero sa totoo lang, bunot ka na. Patay ka na. Sabi rito, so ang puno, sige lang. And as it drinks, it pushes out leaves. So nagdadahon siya, dahon, sanga. Pushes out blossoms, pushes out apples, but it's got to keep drinking in order to push out. So, nagkakaroon ng magandang buhay ang isang halaman sa dilig. At dito sa atin, ang tubig po dito ay salita ng Diyos. Ito ang ipinandidilig sa atin ng Panginoon na kapag ito ay isang tunay na puno ng Panginoon, lalago ka habang nakikinig ka. Hello. Pero kung katulad ka noong, ulitin ko ang kwento, habang nagdidilig yung membro ng pastor, pagising ng pastor, nagdidilig yung membro ng halaman. Nagdilig lahat, mayroong nilampasan. Kasi nakalimutan siguro, sabi ng pastor. Kinabukasan, nagdilig na naman, nilampasan uli yung isa. Bakit kaya nilalampasan yun? Bukas, tingnan ko nga. Pag nilampasan pa ito, tatanungin ko na. Kinabukasan, pangatlong araw, nilampasan uli. Bumaba ang pastor. Brad, bakit nilalampasan mo yung isang halaman na yan? Yung nadidinidilig mo lahat. Bakit yung isa? Ayaw mong diligin. Pastor, plastic ho yan kahit anong dilig mo dyan, plastic. Kaya kung ang isang tao, plastic, ang hirap mo, kahit wala pong mangyayari sa dinidilig mo. Kasi plastic. Mabuti walang plastic dito. Plastic ka ba? Pag plastic ka, kahit anong mensahe marinig mo, hindi ito tatalab sa'yo. Kung plastic, mabuti nilang walang plastic dito. Okay. Sabi niya, and when we take a promise of God, drop it into your heart, we keep watering it with faith, and it keeps pushing out. When Christ is planted in our heart, the Holy Ghost, the only thing we do is drink in the Word of God. Ayun lang. Diligin natin kaya, mabuti na lang dito, lahat tayo dumadalo ng Friday, di ba? Lahat tayo, di ba? Amen? O, ba't tahimik? Kasi, sabi ko nga sa inyo, ano ba ang pagkakaiba ng Friday sa Sunday? Kung ang tinuturo ko pag Friday, satanismo, iba nga. Pero kung ito'y word, kung anong Sunday, pareho lang. Hello? So, tingnan niyo po yung mga dumadalo ng Friday. Mauunlad po ang pananampalataya ng mga yan. Amen? Okay. Sorry. Now. Last. Philadelphian Church Age. Now, he is not only giving crowns, but he says that this in the bride
will be made pillars in the temple of God. Ano raw ang gagawin sa bride? Gagawing templo or haligi sa templo ng Panginoon. But what is the temple of God? Ano yung templo ng Diyos? Sabi niya, Jesus spoke of His body as being the temple. Kasi nung sabihin niya, gibain niyo ang templong ito. Sa 3 araw, itatayo ko ito. So, ang templo no, siya. Ibig sabihin, mamamatay siya 3 araw pero mabubuhay uli. It was the temple of God, but now that we are His body, amen, the true church is the temple of God. Sino raw ang templo ng Diyos? Yung body. Yung bahagi. Tayo po yun. Templo daw tayo ng Holy Ghost. Ibig sabihin, pag sinabing templo, dyan sa iyo naninirahan ng Holy Ghost. Amen? Within us. Now He is going to make the overcomer a pillar in the temple. So yung haligi sa templo, iyan lang po ang magiging overcomer. Pillar ka ba? Magiging overcomer ka. Ano po ba ang nagaang trabaho ng pillar? Palagay nyo. Brother Badong, okay ba ang bahay na walang haligi? Halimbawa, nagtayo ka ng bahay, walang haligi. Okay lang. So may trabaho po, mabigat po ang trabaho ng haligi. Iyan po ang nagpapatibay sa building. At bago ka maging overcomer, dapat haligi ka. Ikaw ang nagkatibayan o katibayan ng isang iglesia. Isa kang pilar o haligi ng iglesia. At kapag naging ganun ka, sabi rito, magiging overcomer ka. Amen? But what is a pillar? A pillar is actually a part of the foundation, for it holds up the superstructure. So yung haligi, ang laki po ng trabaho niyan. Praise God. That puts the overcomer right in with the apostles and prophets. For it says in Ephesians. Okay, so ano po ang, kapag pillar ka pala, malaki po kasi ang bahagi mo sa iglesia. Pag isa kang haligi. Kaya sabi rito, gagawin kang overcomer. At sabi ni Lord, overcomer lang ang makakasama niya. O, paano yan? Hindi po ako may sabi niya. Kaya ang dami pong papunta sa impyerno, mga kapatid. Dahil may naririnig sila, parang wala silang narinig. Basta yun lang, dumalo. Tapos, pag-uwi pa, galit pa. Murmur pa. Kung ano-anong sasabihin. So, dapat dito nagpapasalamat tayo. Lord, salamat, narinig ko ito. Magbabago ako, Lord. Okay, sabi niya. Now, therefore, ito maganda. Now, therefore, ye are no more strangers and foreigners. Hindi ka na estranghero o taga-ibang bayan. Kapag overcomer ka, ibig sabihin, kasama ka na sa ng Panginoon. Hindi ka na dayuhan. Amen? Now, therefore, ye are no more strangers and foreigners, but fellow citizen with the saints. Isang heavenly citizen po tayo. Taga-heaven citizen natin. And of the household of God. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. In whom all the building fitly framed together groweth unto the unholy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for an habitation of God through the Spirit.
Sa ano po sa natural, meron pong, hindi mo naman maiwasan yun minsan, kasi ikumpara mo nga naman ang bansa natin sa Amerika, layo. Kaya marami po ang nangangarap na maging Amerikano, kahit pango. Kasi iba ang buhay sa Amerika. Sa Amerika, pag may edad ka na, katulad ko, may pensyon po ako doon. Kahit hindi ako magtrabaho, kakain ako, may pensyon eh. Dito, ikaw pa ang nanakawan. Iyan ang pagkakaiba. Kaya marami po ang nangangarap na maging American citizen. How much more kung heaven citizen? At sabi ni Paul, magiging citizen ka ng heaven. Pero dapat overcomer ka. Kasi gagawin ka raw pilar. At pag pilar ka na, haligi ka na ng iglesia, magiging overcomer ka. So kaya nga mga kapatid, sa halip na tayo po ay magtampo, dapat magpasalamat ka. Kasi ito, sa totoo lang, bakit po may nasasaktan? Palagay niyo. Ano? Lakasan mo nga. O, ikaw may sabi niya, may ginagawa. Yes. Kaya ka nasasaktan, may ginagawa ka na hindi ka sumusunod. Kaya ka nasasaktan. Pero kung sumusunod ka, paano ka masaktan? Hello. So, pag susunod po tayo, at saka mga kapatid, ang sarap po magpagamit kay Lord. Amen. Ako, ang saya-saya. Ubero mo kahapon. 4 na namang kaluluwa ang binaptize ko namin. O, di ba? Isipin mo yan. Bunga ni Brother Badong yun. Kwentahin mo nga, Brad, yung 4 na 10,000 word. Ha? 40,000 word. Biro mo yan. Hati tayo doon. Amen. So, sabi ni Lord, pati, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa. So, marami ka ng kayamanan, Brother Badong. Pagdating ng araw, pagharap nyo ni Lord, Brother Badong, Lord, nasa na yung kayamanan ko? Ayun, puntahan mo na. Amen. So, ulitin ko mga kapatid, pag tayo po ay nahahagip ng salita, anong dahilan, brother? Bakit nasasaktan? May ginagawa daw. Sabi ni Florencio. Si Florencio ang ano inyo, ha? Oh, hindi ako. Si Florencio may sabi, may ginagawa, kaya nasasaktan. So, kung tayo po'y susunod, bakit ka masasaktan? Ay sumusunod ka. At saka, dapat nga po tayo magpasalamat dahil narinig mo ang pagtutuwid. Dahil sabi po ng prophet nung linggo, ito po ang pinakamabigat na panahon. Mahirap daw kalaban ngayon si Satanas. Kasi biro nga mo nga naman, ang impyerno nasa bulsa. Ano yung nasa bulsa? Cellphone. Impyerno po yung pag hindi tama paggamit mo. Ha? Nandito ka na sa church, matutulog na lang. Ay naka-internet, nagbukas ng cellphone. Oh, TikTok na pala yung gaylayang bilay. Imbis na yung mensahe ang buksan, yung pangmundo ang nabubuksan. Dadalhin ka niyan sa impyerno. Awit,